Hi, good day. Ang subject natin for today ay PRE06 Accounting for Special Transactions, Home Office, Branch, and Agency Accounting. What if gusto nating mag-expand or ang isang business or ang ating company gusto mag-expand ng operation, makaabot ng panibagong market, customers, kaso located siya in other geographic area. So, ano yung options ng isang company? So, either pwede siyang mag-create ng either sales agency o pwede rin naman na branch. So, ano yung difference ng sales agency and branch? So, ganito lamang yun. Pag sa sales agency, ang example kasi niyan, pag tayo napunta sa mga malls, may mga nag-aabot ng flyers, tapos may booth sila, nagbebenta ng mga real estate properties. So, yung orders natin, yung pag-process or yung pag-cater ng customers, home office pa rin ang gagawa. Pero kung ang pag-cater ng customer natin, pagbigay ng kanilang mga products and services, ay yung mismong office na yon, branch yon. So, ibig sabihin, kung ang purpose nung i-open nating office ay kumuha lang ng orders, sales agency yon. Pero kung yun ay binuksan para mag-operate ng sarili niya at mag-cater personally dun sa mga customers, yun ay branch. At kapag sa branch, siya mismo, yung branch mismo yung nagpo-provide ng sales sa kanyang customers. Pero sa agency, ano lang yun, doon lang nag-take ng order or halimbawa walang warehouse doon. So doon lang yung ordering point. Pero ang ka-process ng order, home office pa rin. So, yung accounting for home office, simple lang, tagging lang. Tagging lang ng assets, nomenclature lang. Si home office magpo-provide ng revolving fund or working fund para kay agency. Yung accounting, tulad din lang, except initatag mo yung mga nominal accounts plus yung real accounts din in connection dun sa agency mo. Halimbawa, yung transactions natin, itong example natin dito ay yung nasa page 1026 to 1027 ng ating book. So, entry, ang entry natin, nag-establish ng working fund. So, yung working fund, kung paano yung treatment natin sa petty cash fund, ganun din yung treatment sa working fund. So, nag-set up ng working fund, ninonote lang dyan kung kanino napunta, tapos credit cash. Kasi, naka-clear up na siya dun sa agency, kung sino man yung authorized person din. Tapos, number 2, ship merchandise to agency for use as samples. So, yung entry natin, samples inventory, ito siya. Imamark din natin siya ng JA. Okay, so i-mark natin siya ng JA. So, ibig sabihin kasi yung inventory na yan ay nasa custody ni agent ng sales agency office. Number 3, purchase agency equipments. So, ganun din lang. Equipment, i-mark natin kaninong custody siya. So, 20,000 credit cash. 20,000. Tapos, number 4,
Payments of salaries to employees of agency, binayaran natin. So, nanggaling siya. So, tatandaan natin siya saan nanggaling yung bayad, nanggaling sa home office. Kaya credit, cash. So, lahat ng nominal expenses, nominal accounts natin, revenues and expense accounts, nimamark din natin siya, plus yung mga asset accounts. So, credit cash kasi nanggaling hindi sa working fund, instead dun sa cash ng company, 5,000. Number 6, number 5, sales orders from agency are filled and customers are billed. So, may order, pinorward sa home office, then ni-deliver ni home office. So, debit, account receivable kasi on account. Credit sales, so yung sales natin, mark siya as JA, Junior Agency, yung pangalan ng sa transaction natin, 100,000. The number 6, sa number 6, wala tayong ma-observe diyan na entries. Bakit? Kasi yan, yung mga expenses from dito. Nanggaling siya dun sa working fund. Hindi sa fund. Kasi itong books na ito ay home office books, hindi record ni agency. So, kailan lang tayo magre-record dyan? Kailan lang natin i-record yung expenses out of the working fund kapag nag-replenish na si agency. Ibig sabihin nag-replenish, nirefund na natin sa agency lahat ng nagastos niya for that particular office. The number 7, nagkaroon na tayo ng adjustment. Yung binenta daw natin worth 100,000. So, debit cost of goods sold, yung corresponding cost ng binenta, 60,000. Credit shipments to GA, Junior Agency. 7B, depreciation expense, credit accumulated depreciation. So, kung ano yung normal natin. Then, 7C, mga expenses. Ni-mark lang kung kaninong agency. And binayaran siya out of the home office cash, hindi from the, not from the working, sorry, ito yung replenish na. So, nag-replenish siya. So, nag-release tayo ng cash for, yung home office ay nag-release ng cash for this particular expenses. So, replenishment to, kaya nag-release ulit ng cash. Okay? So, replenishment lang. Kaso, in case na year-end yan at hindi pa nagre-replenish, so may adjusting entry tayo. Instead na cash, ang entry natin is working fund. Kaya kung papansinin natin, yung mga entries natin ay same din lang as dun sa normal na ginagawa natin. Ang kaibahan lang, ang special lang sa kanya, kaya special transaction, yung markings lang, yung allocation of expense, kaninong expense siya. At ano yung mga assets in custody of the home agency office. So, ito yung ating mga additional transactions. Sabi dito, yung net realizable na lang. So, refer na lang sa inyong books. Ang valuation ng ating inventory, kung ma-recall nyo, i-review ulit natin yan sa ating auditing problems. Ang 4,000 yung na-receive natin. Then, ang net realizable value na lang niya is 1,000. So, meaning, na baba yung value niya. So, para i-record yung decrease sa cost ng ating inventory due to pwedeng obsolescence. So, 3,000 advertising expense. So, ito yung ginamit ng ating account kasi yun yung
Dahil siya ay sales agency, connected siya, ang purpose ng mga inventory mong yun is to promote your product. Kaya advertising expense, credit, samples inventory. So, nabawasan yung samples inventory na nirecord natin dun sa transaction number 2. Okay? Then, closing entries. So, same din lang. Lahat ng credit balances, i-debit. Lahat ng debit balances, i-debit to income summary. So, bakit tayo nag-record ng hiwalay for the sales agency? So, para makita natin kung yung agency office na yun ay profitable. Sa case na to, profitable naman siya at kumita pa yung agency office ng 21,000 pesos. So, ganun lang ka-simple kapag agency yung pinut out. Kaso, papaano naman kung home office? Sorry, I mean branch. Branch. So, kapag nag-open ng branch, halimbawa yung kanina pinakita ko, yung sa Wilcon, isa rin siya sa mga listed companies. So, yung Wilcon, nag-open siya ng branch on different locations. Kasi kung construction materials yun, instead na i-deliver mo sa napakalayong destination, yung delivery cost napakamahal. So ngayon maaring hindi kaya siyang i-absorb ng ating customers or masyadong mataas ang delivery cost. So ito yung pinag-aaralan niyo sa management accounting, baka mas maganda pa yung na mag-put up ka ng branch on certain location, tapos yun yung magkikater ng customers mo on that particular location, mapapababa mo yung transportation cost, delivery cost, at pwedeng yung administrative cost, incremental administrative cost mo ay less than dun sa transportation cost, or makakagkaroon ka ng incremental revenue by putting up a branch. So, yung portion na yun, management accounting na yun. Pero, pag dito sa home office natin, mag-create ng branch. So, ang focus lang natin ngayon ay yung accounting portion. So, what if, ayan, para siyang cell division, nahati yung ating assets. So, yung iba nating assets, mag-create tayo ng, ihiwalay natin siya to put up a branch. So, yung asset na to, kanina pa rin yan, doon pa rin sa company as a whole. Kaso, inihiwalay lang natin. Kaya, ang itatawag natin dyan, branch current or investment siya, asset account ng home office. So ngayon, magkakaroon ng branch magkakaroon naman ng assets. Kaso, hindi balance eh. Assets plus liabilities equals equity. Sino ang may ownership nitong assets na to? So, si home office. Kaya magkakaroon tayo ng account na home office current. Itong home office current tsaka branch current dapat laging equal. Sa una, ano lang yan, kung ano yung assets na transfer dun kay branch, yun yung value ng branch current. At kung magkano yung amount na yun din naman yung ownership ni home office sa branch. Kaya home office current. Kaya itong home office current is an equity account na dapat laging equal sa branch current. Pag nasa audit ka, dapat pag may mga branch yung iyong client, tingnan mo agad kung equal ang branch current niya tsaka yung home office current. Kasi mahihirapan kang mag-eliminate niyan kapag i-compose mo na yung financial statement ng company na yan. So, separate financial statements yung mabubuo nila, separate balance sheet, magkakaroon siya ng separate balance sheet. Tapos, kung magkakaroon siya ng separate balance sheet,
in the end, dun sa company kasi for internal purpose din to, though kailangan din siya sa BIR, pag pinagsama mo na, combined financial statements ang tawag. Hindi consolidated ha. Kasi pag consolidated, magkakaibang companies yon due to parent subsidiary relationship. Pero dahil ito isang company naman, nag-branch out lang, separate financial statements ang tawag combined financial statements, hindi consolidated. Pag home office branch, combined, kino-combine. Pag naman may parent subsidiary, kino-consolidate. Okay? Ito, branch current tsaka home office current dapat laging equal. Okay? So bago tayo mag-accounting, so paano pa mag-increase yung ating home office current? So magkakaroon ng operation si branch, may siyang sariling revenue, may sariling books. Sa BIR required na magkaroon siya ng sariling books. Revenue, meron siyang sariling expenses, and at the end of the period, i-close siya sa income summary, di ba? Sa equity account. So, ang mag-close mo dyan, instead na sa equity account, ang equity account na gagamitin mo is home office current. So, ibig sabihin, ang home office current, madadagdagan din ng net profit, mababawasan ng net loss. In the same way, magkaka-enter din sa home office, i-report niyan kay home office, yung kanyang kinita. So, mag-recognize din siya ng income, syempre, dahil income din yun ng buong company. I-close yung income summary ni branch sa income summary ni home office, which will increase the branch current, kaya equal pa rin. So, assets transferred less returned assets plus net income less net loss, yun yung total value ng home office current. Pag kinombine natin na ng financial statements as a single company, combined financial statements, mawawala na si branch current, mawawala si home office current. Iko-close na sila. Thank you. So, sample tayo. So, punta kayo sa page 1031. Sa page 1031, andun yung mga transactions natin. So, pwede nyo i-pause habang hinahanap nyo sa inyong book. Okay, so ipakilala ko muna sa inyo yung mga bagong account titles natin. So, ano yung mga special sa home office branch accounting? Branch current, asset account siya ng home office. Home office current, equity account siya kasi yun yung ownership amount ni home office from the branch. So, equity account. Yung shipments to branch, ito ay deduction. Ito naman ay related sa ating inventories. Pag nagkaroon ng transfer from the home office to the branch. So, tatandaan nyo, yung mga transaction lang between the home office and branch. Laging may mga accounts nito. Kung other than inventory, ito yung gagamitin natin. Kung may transfer ng inventories, so shipments to branch yung gagamitin natin or deduction to. Ang presentation niya, deduction sa cost of goods sold. Kabaliktaran naman, shipments from home office. So, i-add natin yun sa purchases. Ito naman, addition to sa purchases. Kasi normally, kapag sa merchandising concern, purchases siya. Ito naman, instead naman yung purchases galing sa supplier. Kaso itong shipments from home office, inventory mo from the home office, ikaw lang ang entas to sell. At yung isa pang bagong account is the allowance for overvaluation. So yung allowance for overvaluation, ang presentation natin sa kanya is deductions siya sa ating branch current account for closing siya later on. Okay, first transaction.
Receive cash from home office. So, ang unang tanong nyo lagi dyan, transaction ba siya between the branch and the home office? Yes. Kasi naka-receive si branch from the home office amounting 40,000. So, nag-release ng cash, magkakaroon siya ng asset sa branch. Kaya, debit branch current, credit cash. Kasi nabawasan ng cash ng home office. Naka-receive naman si branch ng cash. Sino may-ari? Si home office. Equity kasi. Number 2, purchase equipment with a 5-year life 20 cash. So, ang magre-record sa book, ang nag-record ay si home office. So, later, pag may mga kinalaman sa PPE, i-discuss ko mamayang konti. So, yung equipment natin is 20,000 credit branch current. Kasi, ang nag-record dito ay, ang nag-record ng asset, sino? Si home office or si branch? Per record, sino ang nagka-asset? Si home office. Kaninong pera? Cash. Cash ni branch. So, ibig sabihin, parang nagsoli siya per record. Per record. Kasi pwedeng ang mag-record ng equipment ng PPE ay si home office or si branch. Pwede yun. Ihiwalay ko na lang later. Amayang konti. Equipment ni record ni home office pero yung possession na kay branch. Pero, dahil naka-record siya kay home office as if binalik as to record. Asset ni home office as to record. So, ginamit niya yung kanyang cash pero ang magre-record ng asset ay si home office. So, mabawasan yung home office, yung ownership ni branch, 20,000. Nabawasan siya ng cash. Si home office naman, nakapag-record siya ng asset na 20,000 ng PPE, credit, branch, current. Mabawasan yung ownership niya dun sa branch. Number 3, inventories naman. So, ibig sabihin, nag-send siya ng inventories, magka-asset na naman siya. Nagkaroon siya ng asset. Nagkaroon uli ng asset si home office sa branch. Kaya, branch current, 32,000. Ang kapartner niya, pwedeng inventory. Kung ano yung particular asset na inilabas niya. Or inventory kung siya ay perpetual method. Pero dito naman siya ay periodic method ng inventory. So, shipments to branch, 32,000. To recall, itong shipments to branch ay deduction sa cost of goods sold ni home office books. Pero, pagdating kay branch, shipments from home office, 32,000. Sino may-ari? Di si home office, 32,000. So, yung mga transactions lang na involve si home office ang magkakaroon ng record sa both records. Pero kung personal transaction na ginawa ni branch, wala nang record kay home office. So, kung papansinin nyo rin, nag-debit ng branch current, 40,000 kay home office. Nag-credit ng home office kay branch. Ganon din sa number 2. Kaya, lagi siyang equal. So, pagdating sa number 4, purchase merchandise from outside suppliers for 8,000 cash. So, kung ano yung normal transaction natin? Purchases, credit cash, nagbenta. Number 5, sold merchandise for 60,000. Debit cash, credit sales, 60,000. Number 6, return
2,000 of merchandise acquired from home office. Nagsole. So, mabawasan yung ownership at yung asset ni home office kay branch. So, mabawasan yung asset, 2,000, branch current. At basta may kinalaman sa inventory at siya ay periodic method, so debit shipment to branch 2,000. Pagdating naman kay branch, dahil nabawasan yung ownership ni home office sa kanya, so babawasan natin yung home office current. Credit, shipment from home office. So ganyan, i-record yung return between the home office. Laging kasama yung shipments from or to. Number 7, nagkaroon ng separate expenses si branch galing dun sa kanyang cash na na-receive from the home office. So, wala namang na-receive or natanggap, wala siyang na-receive or ibinalik na cash kay home office. So, ibig sabihin, transaction lang yon ni branch. So, number 7, nagbayad siya ng salary, utilities, rent, miscellaneous out of the cash received previously from the home office. So, credit 24,000. Number 8, remitted 30,000 to home office. So, may transaction na naman between the home office and the branch books. So, nagsoli siya ng cash. So, mababawasan yung cash niya, mababawasan yung ownership ni home office, yung cash na receive ni home office, mababawasan naman yung kanyang asset kay branch. Number 9, salaries payable at year-end. So, ito ay adjusting entry. Ito number 9. May salaries payable at salaries expense, 2,000. Mayroon din daw depreciation na 4,000 at home office na 4,000. So, meaning, kung sino yung gumagamit ng assets or ng particular PPE, siya syempre yung mag-expense. Pero na kanino ang record ng asset, siya naman ang magre-record ng accumulated. Okay. Nagkaroon siya ng depreciation expense. Kaso to be charged yon dun sa asset. Ang gumamit ay si branch. So, kumbaga, may due siya. Diba dati kung halimbawa nagkaroon ka ng expense, payable mo yung sa kanina, sa salaries kay employee. Eh, nag-expense ka, ang ginamit mo ay sa home office. So, payable to home office kasi equity na siya. So, credit home office, current. Pagdating mo naman sa home office books, mag-accumulate siya kasi siya yung nag-record kanina nung asset ng PPE. So, tatandaan niyo pag PPE, pwedeng si home office, pwedeng si branch ang mag-record. So, debit, branch current, kasi ang gumamit niya nung asset niya ay si branch, at siya yung mag-accumulate dahil siya yung nag-record. Ang mag-accumulate kung sino nag-record, ang mag-expense kung sino gumamit. Tandaan niyo yan. So, 9C, meron tayong closing entries. Debit, lahat ng na-credit. I-credit lahat ng mga debit entries. So, in the end, kumita yung branch ng 4,000. So, ibig sabihin, profitable yung branch. So, okay na put up ng branch. Ilalagay siya sa income summary, punta sa home office, current. Dahil yung income summary natin, kino-close natin sa capital account. Pero pagdating sa accounting na ito, sa branch, ang close niya ay sa home office, current. Pagdating naman kay home office, yung madadagdagan yung branch current. So, branch income summary, which in turn, i-close mo siya sa general or sa kabuuang income
summary. So, ganun yung process pagdating sa ating branch accounting. Kaya ang tatandaan lagi natin dito ay magkano ba yung kabuuan ng assets, itong branch current asset ay nagre-represent ng kabuuang asset na napalagay sa branch. Itong home office current naman is the total ownership ni home office sa branch na to. Kaya meaning, lagi siyang equal. At nai-increase siya ng net income at nagbabawasan ng net loss. Pag sa individual financial statements, meron si home office ng sariling assets at recorded as branch current yung asset niya from the branch. Si branch naman may sarili siyang assets at sa home office current naman yung pinakang equity portion. Sino ano ba may-ari ng mga assets na yan? Reminder, paano ang presentation ng ating mga bagong account titles? Sa income statement, yung shipments to branch, deduction yon kay sa cost of sales ni home office. Pero yung shipment from branch ay treated as addition dun sa purchases. Kasi as if purchases siya, kaso hindi mo naman binili from the outsider, hindi binili ni branch from an outsider. Instead, nanggaling siya kay home office. Addition siya. Kaya magiging part siya ng cost of sales ni branch. Pag kinumbine mo na yan, mawawala itong home office current, matitira yung assets, increased by, so yung assets natin mag-i-increase generally kapag nag-increase yung pag nagkaroon tayo ng profit, pag ini-add natin siya, okay, so paano naman yung sinasabi ko kanina? Okay, so paano kung bumili si home office ng equipment for the branch at bumili ng equipment si home office for the branch. So, ang entry mo ay branch current credit cash. Kung ang magre-record, so iba kasi yung sa PPA kasi pwede nga mag-record ay si home office kahit wala sa kanya. Hindi laging naka-record sa branch. So, pag ganong case, ang magre-record pa rin ay si home office. Siya yung magre-record. So, equipment, credit, cash. Okay. So, lagyan na natin ng matrix paano kung ang nag-purchase ay si home office or si branch o kaya naman ang mag-recognize, sino mag-recognize? Si home office or si branch. So, simple lang ito kung ang mag-purchase ay si home office at siya din ang mag-recognize. So, ibig sabihin, kaninong financial statement lalabas yung PPE kay home office, siya rin yung siya ang bumili, siya rin ang mag-recognize. Simple lang. Ni-recognize ang PPE, siya ang nag-purchase, credit cash. So, no problem. Walang entry ang isa. Walang entry si branch sa purchase.
Pag si branch naman ang bibili, siya rin ang magre-recognize sa financial statement niya lalabas ang PPE. So, walang entry naman si home office. Kasi siya ang magre-recognize, siya ang bibili, walang entry si home office. Pero paano kung magkaiba ang magpa-purchase at magre-recognize? So, yung example sa book ay binili ni purchased by the branch, recognized by the home office, recognized by the home office. Ayan, magkahiwalay na. Recognized by the home office, purchased by the branch. So, magkakount ka na lang. Pag nagkahiwalay na sa yung entry, yung purchase, the cash or accounts payable, at yung recognition, both records na mapalagay sa branch tsaka home office. At yung corresponding titles nila, the branch current, home office current. Ni-recognize ni branch yung isa naman kasi siya ang nag-purchase. Siya ang mag-recognize at ang nagbayad ay si home office, paid by the home office. So, credit cash, magkahiwalay ang purchase sa recognition. So, parehas records na. So, ganun yung sa ating PPE. Branch current, hook. Kaya ang tanong, magkaiba ba ang magre-recognize at ang magpa-purchase? Pag magkaiba, both records yun. So, kung sino magre-recognize, kanyang PPE. Kung sino ang magpe-pay o nag-purchase sa kanyang cash or payable. The difference ay dun sa branch current account kasi yung ownership or investment. So, okay? So, paano naman yung sa depreciation? So, laging ang depreciation expense kay branch. Yung depreciation expense, automatic kay branch yun. Pero, depende na lang kung sino ang nag-recognize. So, kung siya ang nag-recognize, kanya ang accumulated. Kasi kung kanino naka-record, siya din ang mag-record ng corresponding accumulated. So, pag magkaiba ang nag-recognize ng PPE at iba ang at pag si home office ang nag-recognize, pag si home office ang nag-recognize, kanya ang accumulated. Kaya pag si branch ang nag-recognize, kanya ang accumulated. So, debit, expense, credit, accumulated. Pero kung si home office ang nag-recognize ng PPE, sa kanya ang accumulated. So, meron na naman tayong branch current tsaka home office current. Pag si home office ang nag-recognize. Pero kung si branch ang nag-recognize, simple expense, credit, accumulated niya. Siya lang may record. Pero kung si home office ang nag-recognize, pareha silang may record. Ang corresponding entry, debit, depreciation expense, credit, home office current. Pag kay home office naman, debit, branch current, credit, accumulated. So, ganun yung sa ating PPE. Okay, so what if may mga cases na yung home office nag-charge ng markup dun sa branch. So, ganito naman yung entry. Kasi yung example kanina ay at cost. At cost yung transfer. Pero dito, yung transfer ay at a markup. May additional markup. Okay, sabihin natin yung markup na yun ay 8,000.
Kaso, syempre, dahil hindi pa naman siya nabebenta to an outsider, unrealized pa talaga yan. So, hindi pa, pwede bang pagkakitaan ng home office ang branch? Hindi. So, ang purpose lang niyan ay isa yan sa mga measure na ginagawa ng isang company para magkaroon ng minimum selling price. Kasi pwedeng ang entitled pa rin sa pricing decision yung branch manager. So kung ganun yung case, o kaya may internal control policy, part ng kanilang internal control policy, so ganyan yung procedure nagkakaroon ng markup. So ang tanong, itong allowance for overvaluation of branch inventory, diyan papasok lahat ng markup. Tapos, yung shipments dito magiging kasama addition sa purchases ni branch inclusive of markup. Mataas yung cost para sa branch. So, ibig sabihin, to the company or to the company as a whole, overstated yung ni profit ni understated ang profit ni branch at overstated naman ang kanyang magiging inventories. Kaya itong allowance for overvaluation, aalisin din natin yan, i-close din natin yan. So aalisin natin yung markup dun sa inventories. Kanina, equal lang lagi yung shipments from home office at yung shipment to branch. Kanina 30 to 32, ngayon may allowance na. Ganun din yung closure. So, yung shipments from home office, para ma-close yan or ma-eliminate yan, kapartner na niya ay shipments to branch saka allowance for overvaluation plus yung inventories ni branch overstated. Yung kanyang beginning tsaka ending. So, kasama yon sa pagko-close ng accounts. Okay, so ito yung nasa page 1073. So, pwede nyo i-post, tapos tingnan nyo doon. So, ito yung trial balance ni home office, trial balance ni branch. So, para pagsama-sama siya in a single column, ito yung debits, lahat ng debits, ito lahat ng credits, at ito yung eliminating entries. So kung papansinin natin, equal yung kanyang home office at saka yung branch current. Home office current, branch current. So inalis na siya. Pero, dun sa kanya, para maalis natin yung shipments from, at saka shipments from home office, shipments to branch, 48 lang. So, yung kanyang amount doon, yung markup doon sa shipment na yan ay 12,000. Ito yun. 12,000 tsaka 48. 12,000 tsaka 4860. Tapos, yung sa inventories naman, 2,500 yung markup sa ending inventory. So, aalisin yung markup na yun kasi as a whole, unrealized pa. So, aalisin yung unrealized profit na 2,500, inalis din yung 2,500. Kaya ang kabuuan ng allowance ay 14,500. Kaya, all in all, wala ng allowance, wala ng shipments to and from, wala ng home office, tsaka branch current account. So, i-combine na siya. So, ang tawag, combined financial statements. So, yun lang. Thank you very much.